banal na templo. Purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Ang batong tinanggihan, siya pang bato naging sandigan. Ito ang gawa ng Pod, kahanga-hanga sa ating mga mata. Purihin ang Diyos sa banal na templo. Purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila ng kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow our heads and let us pray. O God, who caused the minds of the faithful to unite in a single purpose, grant your people to love what you command and to desire what you promise, that amid the uncertainties of this world, our hearts may be fixed on that place where true gladness is found. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the prophet Isaiah foresees the day when all nations will come and worship the Lord in his holy city. Jesus invokes the same message when he says that people from the ends of the earth will take their place at the feast in the kingdom of God. A reading from the book of the prophet Isaiah.
Thus says the Lord, I know their works and their thoughts, and I come to gather nations of every language. They shall come and see my glory. I will set a sign among them. From them I will send fugitives to the nations, to Tarshish, Put and Lod, Mosok, Jubal, and Javan, to the distant coastlands that have never heard of my fame or seen my glory, and they shall proclaim my glory among the nations. They shall bring all your brothers and sisters from all the nations as an offering to the Lord, on horses and in chariots, in carts, upon mules and dromedaries. To Jerusalem, my holy mountain, says the Lord, just as the Israelites bring their offering to the house of the Lord in clean vessels. Some of this I will take as priests and Levites, says the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Go out to all the world and tell the good news. Go out to all the world and tell the good news. Praise the Lord, all you nations. Glorify him, all you peoples. Go out to all the world and tell the good news. For steadfast is his kindness towards us, and the fidelity of the Lord endures forever. Go out to all the world and tell the good news. On the second reading, trials and sufferings may be means of purifying the faithful and instilling discipline. The author of the letter to the Hebrews invites Christians to stand fast and endure their trial. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, you have forgotten the exhortation addressed to you as children. My son, do not disdain the discipline of the Lord or lose heart when reproved by him. For whom the Lord loves, he disciplines. He encourages every son he acknowledges. Endure your trials as discipline. God treats you as sons. For what son is there whom his father does not discipline at that time? All discipline seems a cause not for joy, but for pain. Yet later it brings the peaceful fruit of righteousness to those who are trained by it. So strengthen your dropping hands and your weakness. Make a straight path for your feet, that what is lame may not be disjointed, but healed. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah. 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 I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one comes to the Father except through me. Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?"
He answered them, "Strive to enter through the narrow gate. For many, I tell you, will attempt to enter, but will not be strong enough." After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, "Lord, open the door for us." He will say to you in reply, "I do not know where you are from." And you will say, "We ate and drank in your company, and you taught in our streets." Then he will say to you, "I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers." And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves cast out. And people will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga kapatid nating OFW, ang pula na ribbon na ito ay lagi naming pagpupugay para sa sakripisyo. Mabuhay po kayo. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagtatanong ng isang tao kay Kristo, "Ginoo, kakaunti po ba ang magliligtas?" Sa palagay ko naman, mag-a-agree kayo sa akin na madalas may mali siya ang ating mga katanungan. Pag sinabing may malis, the way we frame our question, the way we compose it, the way we ask it, malalaman na kahit papaano kumbaga ng ating tinatanong kung ano ang gusto nating sagot. Halimbawa, mga mister, kapag tinanong kayo ng misis ninyo na regular mag-zumba pero regular ding magmerienda, tinanong kayo, "Payat na ba ako?" Huwag kayong magkakamali ng sagot. Kahit hindi pa siya pumapayat sa tingin ninyo, ang isagot ninyo, "Oo." Kasi yun yung tanong niya eh. Pumapayat na ba ako? Nakita mo yung framing, nakita mo yung composition, at nakita mo yung tanong, pumapayat na ba ako? Kapatid, sagutin mo ng oo kahit hindi sa tingin mo. Kung ayaw mong maging kwento na lang, na may background pa ng napagkasakit, Kuya Eddie, ayos ka. Sa palagay ko, ganun din yung nagtanong kay Kristo sa Ebanghelyo. "Panginoon, Guro, kakaunti po ba ang maliligtas?" Kasi yung tanong ay nangyari sa Jerusalem eh. Malapit sa Jerusalem. So puro Hudyo yung naririto. Ang tingin kasi ng mga Hudyo, sila lang ang maliligtas eh. Kakaunti lang naman sila kumpara sa napakaraming mga tao. So sa palagay ko, Hudyo na yung nagtanong. At yung tanong na, kaunti po ba ang maliligtas? Ang ibig sabihin nun, kami lang? Tayo-tayo lang? Tingnan po ninyo yung sagot ni Kristo. Hindi niya sinagot na oo, hindi niya rin sinagot na hindi. Ang sabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Dito natin makikita ang kanyang wisdom. Kasi kung sinabi ng Panginoon, oo, kakaunti lang ang maliligtas, ano ang magiging reaksyon natin ngayon? Sige nga, malamang kabahan tayo ng sobra. Kasi kakaunti lang eh. Kasi alam naman natin, hindi tayo kabutihan eh. Baka hindi tayo masama sa kaunti na yan. Whereas, kung ang isasagot naman ng Panginoon, hindi,
Maraming maliligtas. Baka naman tayo maging relax, petex na lang. Kasi may kutob tayong masasama tayo sa marami na yan. Kasi hindi naman tayo kasamaan. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang mas masama kaysa sa'yo? Besides, marami man o kaunti ang maliligtas, ganun pa rin naman. Kailangan pa rin nating gumawa ng paraan para matiyak na masasama tayo sa kakaunti o marami na yan. At binibigay sa atin ng Panginoon ngayon ang paraan. Ano yung paraan? Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Makipot yung pintuan kasi mahirap sumunod kay Kristo. Sa totoo lang, sa totohanan lang. Mahirap sumunod kay Kristo ayon sa kanyang gusto. Mahirap magmahal ng buong buo. Mahirap magmahal ng mga taong hindi ka mahal-mahal. Mahirap magpatawad ng buong puso. Yung kikibuin mo pa, mamahalin mo yung kaaway mo. Mahirap yun. Mahirap magbigay ng mararamdaman mo, pero wala kang ina-expect kahit anong kapalit nito. Yung masasaktan ka kahit papaano, pero kahit na hindi tumanaw ng utang na loob sa iyo yung tao, mahirap yun. Mahirap sumampalataya sa gitna ng mga problema. Mahirap magsakripisyo kung parang wala ng katapusan ang lahat ng ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, strive. Strive. Dahil alam niyang mahirap, naranasan niya ito mismo. Ito po ang dahilan kung bakit. Kung ang buhay natin bilang mga Kristiyano ngayon ay relax lang, hayahay lang, easy-easy lang, at hindi tayo nahihirapan, ay maybe we should ask, totoo kaya ang pagsunod natin kay Kristo? Tama kaya ang pagsunod natin kay Kristo? Kasi hindi po pwedeng hindi tayo dumanas ng hirap, ng mga sakripisyo, kung susunod talaga tayo kay Kristo sa paraan niya, ha? Sa paraan na gusto niya. At hindi sa paraan na gusto lang natin. Kasi madalas yung paraan natin, half-hearted lang. Tingi-tingi lang, pakonti-konti lang, pakonti-konting pagmamahal, okay na yan. Pakonti-konting pagpapatawad, patawarin kita, pero hindi kita kikibuin kailan naman, okay na yan. Pagbibigay na, pakonti-konti lang. Pagsasakripisyo na, konti-konti lang. Pwede na yan. Parang yung mga proyekto ng mga flood control projects ng pamahalaan. Konting simento, konting bato, bilyonarya. Ayun, lubog tayo. Ginawa, pero hindi ginawa ng tama. Yung iba, hindi talaga ginawa. Ghost, multo, hindi totoo. Ngayon tayo, tama ba ang pagsunod natin kay Kristo? Totoo ba ang ating pagiging Kristiyano? Sigurado ako, tanungin ko kayo dito, kung mamamatay tayo, kayo na lang pala, kung mamamatay, parang ako unang mamamatay. Kung mamamatay tayo ngayon, tanungin ko kayo, sa palagay niyo, mapupunta tayo ng langit? Sigurado ko maraming magsasabi, oo naman. O, nakita mo na? Feeling mo talaga mabuti ka, no? Kasi alam natin, tama yung pagsunod natin. Totoo yung pagiging Kristiyano natin. Dito po papasok yung mensahe ng ating second reading tungkol sa halaga ng suffering in following Christ. Kasi madalas, allergic tayo dito eh. Ayaw natin ito. Kaya nga may famous line tayo, wala naman akong inaargabyadong tao. Nagsisimba naman ako, tumutulong naman ako kahit pa paano.
bakit nangyayari sa akin ito? O, nakita nyo na? Gayong ang paghihirap. If you want to follow me, take up your cross. Deny yourself. Ang paghihirap ay mahalagang sangkap ng tama at totoong pagsunod natin to our Lord Jesus Christ. Maliwanag po ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa na pinababayaan minsan tayo ng Panginoon makaranas ng mga paghihirap, pagsubok, sakripisyo, problema kasi gusto niya tayong disiplinahin. Kung papaanong ang mga magulang pinapalo ninyo, pinapagalitan ninyo ang inyong mga anak kapag nagkakasala, kapag nagkakamali para ituwid sila dahil mahal nyo sila, mas lalong ganon ang Diyos na yes, pwedeng hindi natin naunawaan ngayon, pero maunawaan din natin pagdating ng panahon. Hindi ko makakalimutan hanggang ngayon, kitang-kita ko, parang nararamdaman ko pa kung papaano ko pinalo ng hanger ang mga kamay ko ng nanay ko nung bata pa ako. Yung mabata pa talaga ako. Matapos akong mangupit sa benta, sa tindahan ng lola ko. Hindi ko makakalimutan yun eh. Kasi yun na ang pinakahuling beses na kumuha ako ng hindi sa akin. Bago yon, alam ko malikot ang kamay ko eh. Natatandaan ko noon, nung elementary nga po kami, sinara yung classroom. Di ba ganon? Titingnan ko sino yung kumuha. Ako yung kumuha. Talagang may pagkamalikot dati yung kamay ko. Pero yun ay naitama ng pagdidisiplina ng aking ina. Mas lalong ganun ang Diyos. Kaya nga sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 11:32, kapag kayo hinahatulan ng Diyos sa pagkakasala dito sa lupa, tayo kanyang dinidisiplina upang hindi niya tayo maparusahan sa huli kasama ng sanlibutan. Itinatama niya na tayo ngayon para hindi tayo magsisi, mapariwara pagdating ng panahon. Gayunpaman, tandaan po natin ang pagdidisiplina ay hindi lang naman patungkol sa pagkakasala. Sapagkat, halimbawa, ang mga atleta, ang mga performers, ang mga artista, dinidisiplina din yung mga yan. Dinedieta yung mga yan, ina-isolate yung mga yan, may pinagbabawal sa mga yan. Yung mga atleta, pinapatakbo ng malayo, pinagbubuhat ng mabibigat, pinag-e-exercise ng kung ilang oras, hindi dahil may kasalanan sila, kundi upang mas tumatag at mas gumaling pa sila. Ganon din tayo. And so if ever, one day you will ask, bakit ako may ganitong mga problema? Nagpapakabuti naman ako. Ang sagot dyan ay upang mas maging mabuti pa tayo. Hindi pa naman tayo perpekto. Kumbaga sa ginto, may mga impurities pa tayo. Kaya kinakailangan tayong idaan ng Panginoon sa pagkadarang sa apoy ng mga problema para mas maging tama at totoo ang pagsunod natin kay Kristo. Para mas maging pasensyoso pa tayo, mas mapagmahal, mas masakripisyo, mas maunawin, mas mapagpatawad, mas mababang loob, at mas sumampalataya pa tayo kay Kristo. Mga kapatid, ito po sana ang maging tingin natin sa mga problema, ha? Kasi mahalaga ito eh. Mahalaga ito. Marami sa atin ang mababait naman talaga, nagsisimba, nagdarasal, sumasampalataya, pero pagdating sa problema, lumalagpak. Hindi naman po pwedeng mawala ang problema. Makakaranas tayo ng problema. So wag nating sayangin yung lahat ng naipondo natin. Katulad nung sinasabi sa Ebanghelyo natin, sabi doon, Lord, kumain kami kasama mo. Narinig ka namin. O ano ang inilalarawan nun sa atin? Nagsimba kami. Nakinig kami ng sermon. Sumampalataya kami sa iyo. O, ano sabi sa kanila ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Baka lumagpak tayo. Baka may mga nagawa na tayo. May pondo na tayo ng pananampalataya.
masira dahil lamang nag-give up at nawala ng pag-asa kasi nagkaroon ng malaking problema. Kaya sana hindi maging parusa mula sa Diyos ang tingin natin sa mga problema na napapagdidisiplina. Una, tinatama tayo, baka may mali sa atin. Pangalawa, kung wala namang ganong mali, mas pinabubuti pa tayo. Yun sana yung ating makita para mas maging positibo, kahit paano lang ang pagtingin natin sa problema. And indeed, pwedeng dahil sa kapabayaan ay magkulang o pwedeng dahil sa matinding galit ay sumobra ang pagdidisiplina sa atin ng ating mga magulang, pero hindi ang Diyos. Hindi magkukulang, hindi sa sobra. Tama lang ang ibibigay niya sa ating pagdidisiplina. Hindi lamang dahil matalino siya, kundi dahil tayo ay anak niya. Hindi niya tayo pababayaang maghirap o umiyak kung wala siyang magandang binabalak. Ito sanang hilingin natin biyaya ngayon sa banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos Sapagkat anak niya ang ako, samo alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringhin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo akong makaiwas sa problema hanggat po pwede, hanggat gusto mo. Pero kapag may inalaw kang problema na maranasan ko, sana wag akong magagalit, wag akong magtatampo kasi masasayang ito. Biyaya rin ito. Kasi po pwedeng may tinatama ka sa akin, po pwedeng may mas pinagbubuti ka pa sa buhay ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na ma-recognize ito upang sa halip na gamitin ito ng Diablo na maging masama ako, magalit ako sa iyo, gumawa ako ng hindi maganda sa iba, ay mas mapabuti pa ako ng mga problemang pinapahintulutan mong maranasan ko. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya sapagkat hindi siya magbibigay ng problema na hindi natin kaya. Siya ang may likha sa atin. Siya ang nakakakilala sa atin. Alam niya kung hanggang saan lang ang kaya natin. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Huwag mong uunahan ang galit. Huwag mong uunahan ng pagtatampo. Kasi kahit may problema, mayroong magandang mangyayari sa basta ang mas pairalin mo ay ang pananampalataya. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero maniwala kang magiging maayos sa lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi sadista ang Diyos. Hindi Kanya pababayaang umiyak kung wala siyang magandang binabalak. Hold on. Kapit, laban. Huwag kang mawawala ng pag-asa.
Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. The way to the Father's kingdom requires decisions we must make moment by moment, always and everywhere. Let us ask the Lord to help us persevere in choosing this kingdom always, as we say, faithful God, sustain us. Faithful God, sustain us. Lord, empower and guide Pope Leo, bishops, priests, deacons, and lay ministers, under the inspiration of your Spirit. May they make best choices of the Church, even such choices are hard to make. We pray. Faithful God, sustain us. Lord, illumine those in government that they may craft policies and programs that may not appear popular but will ultimately redound to the best of the people. We pray. Faithful God, sustain us. Lord, come to the aid of those weighed down by physical, emotional, and financial problems. Cure their infirmities and give them opportunities and help to recover. We pray. Faithful God, sustain us. Lord, help parents, teachers, and guardians to discipline the children in proper and gentle ways, that they may profit from their training and grow to be devoted and responsible adults. We pray. Faithful God, sustain us. Lord, welcome those who have gone ahead of us and number them among those who are saved. We pray. Faithful God, sustain us. Let us pray for the urgent concerns of our community and for our personal intentions. We pray. Faithful God, sustain us. Father, help us seek your kingdom first, so that our lives may become a consolation for each other as we journey toward our heavenly homeland, to be with you and the saints forever. Amen. Offertory. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang
iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Hinirang na inang mahal na Birheng Maria, una mong luklukan ang kanyang sinapupunan. Sa aming pagtanggap sa iyo, ikaw naway manang sa aming mga puso nang lumago sa kapanalan. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y niyain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawan. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan.
halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayoy inaalala, pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso naming lipos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsulyap sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Lanalay sa iyong palad, buhay namin pagsisikap. Huwag nawang adlangan ang aming kakulangan, handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po, o naming mahal, o Diyos ng langit at sangkalupaan. Paspasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God as a loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O Lord, who gained
for yourself a people by adoption, through the one sacrifice offered once for all, bestow graciously on us, we pray, the gifts of unity and peace in your church, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity, and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. In silence, let us pray for our departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. In your mercy and your love, keep us from sin and protect us from all useless anxiety, as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po, peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away The sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
an act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Landas na kay tinig sa iyo'y nilaan. Bawat hakbang nito'y kusat hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, nagpasakop kang ganap. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigip ng luha, ang nilakalan mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kay hirap mang gawin, kalooban mo'y tuptin. Pinili kong sundan bakas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan sa iyo kailan pa man. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tikip ng luha, ang nilakalan mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha, ang nilakalan mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Aking susundan.
Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. At sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aming sasambitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Complete within us, O Lord, we pray, the healing work of your mercy, and graciously perfect and sustain us, so that in all things we may please you, through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan.
Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa, sa mga tulong po na binibigay ninyo. Pasensya na po sa abala dito sa ating parking. Hindi po kasi sa atin yung lupa. So may tinatayo na pong structure dyan. Sabihin ko na magtatayo po ng Jollibee dyan na may drive-thru. Kaya pinakura na po nila. So pasensya na po sa abala kasi hindi naman po sa atin yun. So yung talagang binibigay nyo doon na hindi naman talaga sa simbahan, sa privately owned po yun. Pagamat tumutulong din sila sa atin. Kaya pasensya na po, ha? Pasensya na po. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.